Sinipa ng mga ahente ng federalang pinto ng isang tahimik na bahay sa Centralia, Washington. Inaasahang simpleng drug bust lang. Pero ang nakita nila sa loob ay nag-freeze sa kanila sa kinatatayuan nila. Hindi lang pera at mga pakete ng droga, isang buong arsenal, mga assault rifle, mabibigat na armas at sapat na baril para magsimula ng isang maliit na digmaan. Lahat nakatago sa isang kapitbahayan kung saan naglalaro ang mga bata sa labas. Pero ito ang hindi inaasahan. Hindi ito isang beses lang na tago-taguan. Parte ito ng isang napakalaking, hindi nakikitang network na matagal nang umiiral sa ilalim ng mga ilong natin. Isang pabrika ng kaguluhan ng maaga ng umaga ng Oktubre 28, 2025, nababalot pa ng hambog ang mga kalye ng Western Washington. Karamihan sa mga tao ay natutulog pa, ligtas sa kanilang mga kama. Pero sa labas ng isang partikular na ari-arian sa Centralia, malapit nang mabasag ang katahimikan. Ang mga armadong team mula sa Homeland Security, DEA, at lokal na pulis ay pumosisyon na. Matagal na nilang binabantayan ang lugar na ito. Alam nilang may mali. Pero ang natagpuan nila nang sa wakas ay pinasok nila ang pinto, ay lagpas pa sa kanilang pinakamasamang bangungot. Hindi ito basta bahay lang. Ito ay isang command center. Sa loob, nakahanap ang mga ahente ng napakaraming kontrabando. Mga 25 kilo ng pinaghihinalaang fentanyl powder at mahigit 70,000 fentanyl pills. Sapat na lason para lipulin ang isang estadium na puno ng tao. Pero ito ang sorpresa. Hindi lang ang mga droga ang nagpapawis sa mga ahente. Ang mga baril, nakakalat sa buong ari-arian ang 24 na baril. Hindi lang ito mga lumang pistola para sa proteksyon. Kasama sa inventaryo ang mga assault style na Ripley at mga high capacity na armas na dinisenyo para sa isang bagay lang. Tuloy-tuloy na labanan. Isa itong pabrika ng armas sa lahat ng bagay. Maliban sa pangalan, isang hub na ginagamit para armasan ang isang transnational na kriminal na organisasyon na nag-set up ng operasyon sa mismong gitna ng American suburbia. At eto pa, ang raid na ito ay isang parte lang ng isang napakalaking operasyon. Sa buong Western Washington, mula Linwood hanggang sa Mamish, sabay-sabay na sinalakay ng mga autoridad ang 12 iba't ibang lokasyon. Nag-aresto sila ng 10 tao, kabilang ang 25 taong gulang na si Luis Humberto Llamas Guzman at 44 na taong gulang na si Eduardo Vilvencio Salido. Hindi mga hamak na street dealer ang mga ito. Sila ay mga pangunahing manlalaro sa isang conspiracy na nag-uugnay ng mga narkotiko, armas, at organized crime sa maraming county. Ang nakakatakot na parte ay kung gaano kanormal ang lahat mula sa labas. Isang suspect, ang 30 taong gulang na si Jose Isabel Sandoval Zuniga, ay nahuli habang nagmamaneho ng kanyang kotse na parang karaniwang commuter. Pero sa loob ng kanyang sasakyan, nakahanap ang pulis ng 1.6 na kilo ng fentanyl. Sa pag-inspect ng kanyang bahay, mas marami pang droga ang natuklasan at isang loaded na .45 caliber na semi-automatic na pistola. Isang matinding paalala na ang network na ito ay mobile, armado, at umaandar sa harap ng lahat. Tinawag ng mga autoridad itong Operation Take Back America, parang titulo ng pelikula. Pero totoong-totoo ang mga panganib. Ang layunin ay buwagin ang isang cartel network na nag-ugat na sa loob ng mga komunidad ng US. Nag-recover sila ng $40,000 na cash na mukhang malaki. Pero sa mundo ng cartel finance, barya lang yan. Ang tunay na halaga ay nasa mga armas at droga. Sa madaling salita, inihayag ng operasyong ito ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga cartel ay wala lang sa border, nandito na sila. Nagtatraffic sila ng mga armas, kasabay ng heroin, cocaine, at methamphetamine. At ginagawa nila ito ng may kahusayan na kayang makipagkompetensya sa mga malalaking korporasyon. May supply chain sila, logistics manager, at mga enforcer. At ngayon, may mga imbakan sila ng armas na nakatambay sa mga American neighborhood, handang gamitin o ipadala sa timog para palakasin ang karahasan sa Mexico. Pero ang paghahanap ng mga tago ay simula pa lang ng istorya. Natuklasan ng investigasyon na ang mga armas na ito ay malamang na nakalaan para sa mas madilim na layunin kaysa sa pagbabantay ng isang drug house. Ang mga partikular na uri ng Ripley na natagpuan ay nagbumungkahing pinaghahandaan sila para sa labanan. Ang pagkatuklas na ito sa Washington ay isang wake-up call. Ipinakita nito na ang daloy ng iligal na mga produkto ay hindi one-way street. Ang droga ay pumapasok sa hilaga, pero ang mga baril ay pumupunta sa timog. At ang mga taong nagpapadali ng ganitong kalakalan ay madalas na nakatira sa tabi-tabi lang natin. Kinailangan ng mga autoridad na gamitin ang bawat kasangkapan sa kanilang arsenal. Ang mga SWATC team mula sa Seattle at Snohomish County
ay nagtulungan kasama ang mga specialized unit mula sa Washington State Patrol. Kahit ang IRS ay naging kasali para subaybayan ang pera. Isa itong total na team effort para pabagsakin ang isang halimaw na lumalaki na nang husto para baliwalain. Nang humupa ang alikabok sa Washington, napagtanto ng mga investigador na hindi ito isang isolated na insidente. Ang bakas ng mga baril ay hindi nagtapos sa Pacific Northwest. Umabot ito hanggang sa kabilang panig ng bansa. Inihayag ang isang pipeline ng bakal at apoy na walang nakakita. Ang mga armas na natagpuan sa Washington ay dulo pa lang ng iceberg. Ang gumagawa ng machine gun habang nagbibilang ng mga replay. Ang mga ahente sa Washington, isa pang drama, ang nagbubukas sa mga kalye ng New York City. Lumalabas na ang demand para sa illegal na baril ay napakataas. Kaya gumagawa ang mga trafficker ng mga specialized na pipeline para ilipat ang mga baril sa buong bansa. At isa sa mga pipeline na ito ay diretso sa isang lalaking nagngangalang David Morris. Noong Mayo 9, 2025, inanunsyo ng mga federal at city authority ang pag-aresto sa 31 taong gulang na si Morris. Inakusahan siya ng paglilipat ng 47 baril at napakaraming ammunition mula Georgia hanggang Lower Manhattan. Pero eto ang punto. Hindi lang siya nagbebenta ng mga baril sa mga street thug. Nagyayabang siya tungkol sa mas mapanganib na bagay. Sa isang ilang linggong undercover na operasyon, di umano'y nagbenta si Morris ng 17 baril sa mga opisyal na nagpapanggap ng mga buyer. Sinasalubong niya sila malapit sa waterfront sa Lower Manhattan na parang nagde-deliver lang. Pero sa kanyang mga usapan, may binitawang bomba. Sinabi niyang may access to siya sa mga machine gun conversion kit. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay maliliit na aparato. Minsan tinatawag na switches na kayang gawing fully automatic na machine gun ang isang karaniwang semi-automatic na pistola. Sa isang maliit na piraso ng metal o plastic, kaya ng isang baril na ubusing ang buong magazine sa isang kisap mata. Ginagawa nitong sandata para sa massacre ang isang defensibong armas. At sinabi ni Morris na halos isang dekada na siyang nasa gun trade. Ang nakakalukang parte ay ang logistics. Di umano'y nagdala si Morris ng mga armas na ito mula Georgia, dinadrive sa East Coast paakyat. Ang rutang ito ay madalas tawaging Iron Pipeline. Isa itong kilalang koridor kung saan ang mga baril mula sa mga estado na may mas maluwag na batas ay pumupunta sa mga estado na may mas mahigpit na batas. Pero karaniwan, maliliit na kriminal lang. Si Morris ay nagmo-move ng dami. Nang sa wakas, ay naaresto siya ng mga autoridad. Nag-display sila ng mahigit 200 high-powered na baril na nasamsam sa Georgia bilang parte ng mas malawak na investigasyon. Puno ng bakal ang mesa. May mga assault rifle, squad automatic weapon, at maging isang 50 caliber na machine gun. Isipin mo, isang 50 caliber na machine gun, ang uri na ginagamit para wasakin ang mga sasakyan, nakatambay lang sa isang stash house, naghihintay ng buyer. Ang kabuuang halaga ng cash na nasamsam ay mahigit sa $250 million. Pero ang halaga nito sa public safety ay hindi masusukat. Sinasabi ng mga investigador na inihayag ng kasong ito ang lumalaking agos ng ilegal na armas na dumadaloy sa mga pangunahing lungsod at pagkatapos, madalas, bumababa sa mga kartel. Kasi gustong-gusto ng mga kartel ang American guns. Ginagamit nila ang kita mula sa pagbebenta ng methamphetamine at fentanyl para bumili nito. Umaasa sila sa mga taong tulad ni Morris o mga network ng straw purchaser para legal na bumili ng mga baril sa US at pagkatapos ay smuggle ang mga ito. Kapag tumawid ang mga baril na iyon sa border, madalas itong minomodify para sa labanan. Hindi lang baril ang negosyo ni Morris. Di umano'y nakikialam din siya sa cocaine. Noong Abril 18, di umano'y nagbigay siya ng sample ng coke sa isang undercover na opisyal. Isang klasikong kaso ng pag-diversify ng portfolio. Droga at baril, magkasama parang tinapay at palaman sa underworld. Ipinaliwanag ng mga federal na ahente na ang kasong ito ay parte ng isang tuloy-tuloy na pagsisikap na isara ang mga channel na ito bago umabot ang mga armas sa mga kalye. Nag-aresto sila ng 14 pang tao kaugnay ng ring. 9 sa kanila ay illegal na nasa bansa habang ang natitira ay mga US citizen. Nagpapakita ito na isa itong transnational na problema na umaasa sa tulong mula sa magkabilang panig ng batas. Ngayon ay haharap si Morris sa mabigat na sentensya. Unlicensed dealing ng mga baril, firearms trafficking, at paggamit ng baril bilang karugtong ng drug trafficking. Ang huling kaso ay may mandatory minimum na 5 taon at posibleng makulong siya habang buhay. Pero habang abala ang FBI sa pagsasara ng Georgia to New York na pipeline, isang mas malaking shipment ang sumusubok na pumasok
sa pintuan ng bansa. Sa Texas, isang routine na inspeksyon ay magiging isang makasaysayang seizure. Ang negosyo ng pamilya sa Laredo Border Crossing sa Texas, libu-libong truck ang dumadaan araw-araw. Isang ilog ng komersyo. Pero sa isang partikular na araw, napansin ng mga opisyal ng Customs and Border Protection na may kakaiba sa dalawang tractor-trailer na sumusubok na tumawid sa tulay. Mukhang normal na shipment. Maayos ang mga papeles. Ang mga driver, ang 41 taong gulang na si Alio Ramirez Cortez at ang kanyang anak na si Edgar Ramirez Diaz ay mukhang lehitimo. Ang isa ay isang lawful permanent resident. Ang isa naman ay US citizen. Sila ang perpektong mga decoy. Pero may kutob ang mga ahente o baka may na-detect ang scanner. Pinahinto nila ang mga rig para sa secondary inspection. Ang natagpuan nila sa loob ng mga trailer ay isang masterpiece ng panlilinlang. Ang mga dingding ng mga trailer ay minudipika. May mga lihim na kompartimento na nakabuilt sa loob ng frame. Nakatago ng napakahusay na pwede mong tapik-tapikin ang mga ito at walang maririnig kundi solidong kahoy. Pero nang buksan nila ang mga ito, nakahanap ang mga ahente ng isang arsenal. Halos 400 baril at libu-libong bala ang nakapatong-patong sa loob. Hindi ito koleksyon para sa isang gun show. Isa itong resupply shipment para sa isang hukbo. Ang halo ng mga rifle at bala ay nagmumungkahing diretso itong papunta sa isang Mexican cartel. At iyan ang hindi nare-realize ng karamihan. Naririnig natin ang tungkol sa mga drogang pumapasok, pero bihira nating makita ang mga agos ng bakal na lumalabas. Inihayag ng pagkatuklas ang antas ng pagpaplano sa likod ng mga smuggling run na ito. Ang mga kompartimento ay expert na gawa. Kailangan ng oras, pera at kasanayan para mag-modify ng ganoon kalaking rig. At paggamit ng isang ama at anak na team na may legal status. Iyan ay isang kalkuladong hakbang para ibaba ang antas ng suspetsya. Nagpapakita ito na ang mga cartel ay masigasig na nagre-recruit sa loob ng US, naghahanap ng mga taong kaya nilang makisama. Mabilis na iniugnay ng mga federal na analyst ang shipment sa mas malawak na cartel trade route. Isa itong siklo. Droga ang pumupunta sa hilaga, cash, at baril ang pumupunta sa timog. Kung ihinto mo ang mga baril, pinapahina mo ang kakayahan nilang protektahan ng droga. Lahat ito ay magkaugnay. Ang seizure sa Laredo ay isang malaking dagok. Pero pinatunayan din nito na umi-eskala ang mga kartel. Hindi na lang sila nagtatago ng ilang pistola sa trunk ng kotse. Nagmo-move na sila ng mga armas sa pallet load. Bawat baril na nasamsam ay nakakatalog at na-trace. Ang layunin ay malaman kung saan binili ang mga ito. Sino ang nagbenta ng 400 baril sa mga lalaking ito? Lumalabas na marami sa mga armas na ito ay legal na binili sa mga gun shop sa buong Amerika. Pagkatapos ay iniabot sa mga smuggler. Isa itong gray market na nagiging black sa sandaling tumama sa border. Pero habang nagse-celebrate ang mga otoridad sa Laredo Bust, nagla-launch naman ng DEA ng kanilang sariling counter-attack. Nagdesisyon silang itigil ang pagiging depensibo at mag-offensive laban sa nakakatakot na grupo, nakilala bilang CJNG. Ang kartel na ito, ang Jalisco New Generation Cartel, ay kilala sa pagiging agresibo at mabigat ang armas. Noong huling bahagi ng Setyembre, naglunsad ang DEA ng isang surge. Sinapak nila sila ng malakas. Sa loob lang ng 5 araw, nag-aresto sila ng 670 tao sa buong bansa. Nagsamsam sila ng 92 kilo ng fentanyl powder at mahigit 1 milyong counterfeit na pills. Isipin mo. Nagsamsam din sila ng mahigit 6,000 kilo ng methamphetamine. Ang mga numero ay mahirap pang i-comprehend. Pero muli, ang mga baril ang namumukod-tangi. Nag-recover ang mga ahente ng 244 na baril sa sword na ito. Ito ang mga gamit sa negosyo ng CJNG. Ginagamit nila ang mga ito para magpatupad ng kontrol at takutin ang sino mang humahadlang sa kanilang daan. Idineklara na ng gobyerno ang CJNG at iba pang kartel bilang mga foreign terrorist organization. Isa itong game changer. Pinapahintulutan nito ang mga prosecutor na gumamit ng counter-terrorism na batas laban sa kanila. Nagbubukas ito ng mga bagong paraan para i-freeze ang kanilang pera at subaybayan ang kanilang mga pinuno. Pero kahit na may mga napakalaking bust sa mga kalsada at lungsod, palaging isang hakbang ang kartel sa unahan. Kapag mainit na sa ibabaw, hindi sila humihinto. Pumapasok sila sa ilalim. Sa ilalim ng disyerto, may naghihintay na napakalaking bagay na matutuklasan. Noong huling bahagi ng Hunyo 2025, nakatuklas ang mga autoridad ng US malapit sa Yuma, Arizona, ng isang bagay na parang galing sa science fiction na pelikula. Nakahanap sila ng tunnel. Pero ang pagtawag ditong tunnel
ay insulto. Isa itong underground na highway. Umabot ng halos 2,000 na raang talampakan, mahigit kalahating milya, at lumalubog ng 50 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang pasahe na ito ay isang obra, maestra ng engineering. Karamihan sa mga tunnel ay masikip at maruming butas kung saan kailangan mong gumapang. Hindi ganito ang isa. Ang tunnel na ito ay may reinforced na bakal na dingding. May fully functional na ventilation system para mag-pump ng sariwang hangin. May high voltage na ilaw. At ito pa, may rail system. Oo, isang train track. Gumawa sila ng custom na rail system para maghatid ng mga produkto ng maayos. Basically, isang private subway line para sa cartel. Kaya, sa mga electric sub at tunnel, nananalo ba talaga tayo sa labanang ito? O nahuhuli lang natin ang mga decoy? Ano sa tingin mo? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe para sa iba pa.